Sa pinakasilangang bahagi ng Mindanao, kung saan ang umaga ay unang umahalik sa lupa, naroon ang isang baryong tila nakatago sa yakap ng kalikasan. Paligid ito ang palayan na kumikintab sa araw. Sagingang sumasayaw sa hangin at kagubatang humuhuni ng sinaunang awit. Dito nakatira si Mira Talavera. Tahimik ang baryo. Walang ingay ng trapiko. Walang pagmamadali. Tanging tunog ng kuliglig, lagaslas ng ilog, at pagaspas ng dahon ang maririnig. Sa ganitong lugar lumaki si Mira. Isang mahiyaing dalaga na halos hindi nagsasalita kapag may bisita. Kapag may bagong tao, agad siyang nagtatago sa likod ng kanyang ina. Sumisilip lamang na parang kuting na takot sa liwanag. Pero kahit maihiyain, may kakaibang lambing ang kanyang presensya. Kapag dumadaan siya sa bukid, sumusunod ang mga paru-paro na parang may lihim na kasunduan sa kanya. Kapag tumatawa siya, may kasabay na tila huni ng ibon. Ang kanilang tahanan ay isang lumang bahay kahoy. Mataas ang sahig, may malalapad na bintanang kapis, at haliging gawa sa matandang nara. Nakapatong ito sa gitna ng taniman ng gulay at bulaklak. Tila isang bantay na tahimik na nagmamasid sa bukirin. Sa umaga, sumisingaw mula sa sahig ang amoy ng lupa, hamog at bagong pitas na dahon. Sa gabi naman, ang hangin ay may dalang lamig na may halong bango ng sampagita. Dama sa bawat paggalaw ng mga kortina ang hinahaplos ng hangin. Sa tahanang ito, nagsimula ang isang alamat. Si Tatay Ruben, ang ama ni Mira, ay kilala sa baryo bilang ang taong may gintong kamay. Hindi ito biro. Kahit anong itinanim niya, palay, gulay, halamang halos patay na, tumutubo. Para bang may lihim na pag-uusap ang kanyang mga palad at ang lupa. Si Nanay Lira naman ay hilot at tagapangalaga ng mga halamang gamot. Siya ang nilalapitan ng mga tao kapag may lagnat, pilay o sugat. May kakaibang katahimikan ang kanyang presensya. Parang may dalang lunas ang bawat salita. Pero may lihim ang pamilyang Talavera. Isang lihim na hindi alam ng karamihan. Isang lihim na nagsimula bago pa man ipanganak si Mira. Noong dalaga pa si Nanay Lira, isang gabi ng malakas na ulan, may dumating na babaeng sugatan sa kanilang baryo. Basang-basa, nanginginig, at halos mawala ng malay. Marami ang natakot. Hindi nila kilala ang babae at kakaiba ang presensya nito. Pero si Lira, kahit takot din, ay lumapit. Nagabot ng pagkain. Nagbigay ng tubig. 3 araw niya itong inalagaan. At nang gumaling ang babae, nagbago ang lahat. Unti-unti nagliwanag ang balat nito. Parang sinag ng araw na tumatagos sa dahon.
nagbago ang anyo. Ang sugat ay naghilom. Ang buhok ay kumikislap. At ang mga mata ay nagmistulang berdeng kristal. Naging isang diwata ng lupa, halaman at buhay. Ang sabi ng diwata, ang kabutihan mo ay nagbigay ng buhay sa akin. Sa iyong lahi ko ipagkakaloob ang aking basbas. At mula sa liwanag, lumitaw ang isang lumang gitara. Hindi ito ordinaryong gitara, kundi isang instrumentong tila hinugot mula sa puso ng kagubatan. Ang katawan nito ay gawa sa kahoy na parang ugat na punong matagal nang nabubuhay. Ang fretboard ay may ukit ng mga dahon at bulaklak. At ang mga kwertas, hindi metal, hindi nylon, kundi hibla ng liwanag na kumikislap na parang sinag ng araw sa umaga. Sabi ng diwata, ang gitara ng luntian, tanging napiling anak ng lupa ang makakatugtog nito. Sa kanyang mga kamay, ang musika ay mapapagaling, magpapatubo at magbabalik buhay. At naglaho ang diwata. Iniwan ang gitara bilang pamana. Iningatan ng pamilya ang gitara. Walang nakakapagtugtog. Walang tunog na lumalabas kahit subukan. Hanggang sa isinilang si Mira. Tahimik siyang bata. Mahiyain. Lagi nakayuko kapag may kausap. Pero may kakaibang ningning ang kanyang mga mata. Isang hapon, habang naglalaro siya sa tabi ng gitara, hinawakan niya ang kwerdas at tumunog. Isang malinaw, malamig at nakakapagpakalma na nota. Tumigil ang hangin, umangat ang mga dahon, at ang mga bulaklak sa paligid ay sabay-sabay na bumuka. Si Mira, ang napiling tagapagmana. Kinabukasan, hindi mapakali si Mira. Para bang may banayad na hila mula sa lupa. Isang paanyayang bumabalik-balik sa kanyang dibdib. Tahimik siyang tumayo. Kinuha ang gitara na luntian mula sa dingding at lumabas ng bahay. Tinahak niya ang makitin na daan papunta sa kanilang taniman. Umupo siya at marahang hinaplos ang kahoy ng gitara na tila humihinga. Nang hawakan niya ang kwertas, kusa siyang napakanta. Isang simpleng himig na parang bulong ng hangin. Sa bawat nota, unti-unting nagbukas ang mga bulaklak sa paligid at nagsidatingan ang mga paro-paro at ibon. Umiikot ang mga ito sa kanya na para bang kinikilala ang bagong gising na anak ng kalikasan. Last rodeo written on my back window. I've never tried this before I met you. Here we go into the wildness unknown. You seem to shift what I thought that I knew.
brass ring here at Maine to please. Comets and asteroid blues cross between us. Fall, summer, spring, steady and bleak wintering. You are a lantern to me in the stardust. Kaleidoscope, both of us changing our pattern with every spin. Oh, kaleidoscope, glass bits and pieces from planets that I've never been. I'm fixated on every new shape you're making. Dumaan ang mga ilang araw, linggo, at buwan. Unti-unting natutuklasan ni Mira ang mga abilidad na nakatali sa kanyang boses at sa gitara ng luntian. Hindi ito kapangyarihang panglaban sa simula, kundi kapangyarihang nagmumula sa pag-aalaga, paghilom, at pagbibigay buhay. Awit ng pagaling. Kapag kumakanta si Mira, dumadaloy ang init at liwanag mula sa kanyang tinig. Kumagaling ang sugat, humuhupa ang lagnat, nawawala ang pagod at takot. Ang kanyang boses ay parang haplos ng lupa pagkatapos ng ulan. Banayad, malamig, at nagbibigay lakas. Himig ng pag-usbong. Kapag tinutugtog niya ang gitara, tumutubo ang mga halaman ng mabilis at malusog. Sa isang simpleng chord, ang mga usbong ay nagiging dahon. Sa isang mabagal na strum, ang mga puno ay lumalakas at tumatayo ng matatag. Ito ang unang sandata niya, hindi espada, kundi paglago. Sayaw ng bulaklak. Isang masayang awit na nagpapabuka ng mga bulaklak kahit hindi pa panahon. Pero hindi lang ito para sa ganda. Ang mga bulaklak na ito ay may kakayahang maglabas ng nakakabulag na liwanag, magbuga ng mga mababangong usok na nagpapakalma sa kaaway, o maglabas ng pollen na nagpapahina sa masasamang nilalang. Ang kanyang kagandahan ay nagiging depensa. Tinig ng luntian. Isang chant na nagpapalakas ng mga puno at halaman sa paligid. Kapag umaawit siya, ang mga puno ay nagiging parang bantay. Yumuyo ko para protektahan siya. Lumalago ang mga ugat para pigilan ang kaaway. Tumitindig ang mga sanga para maging harang. Ito ang sandata ng kalikasan. Hindi marahas, pero makapangyarihan. Bulong ng hayop. Sa isang banayad na himig, kaya niyang pakalmahin ang mga hayop. Naiintindihan niya ang kanilang emosyon, takot, at pangangailangan. Pero kapag nasa panganib siya, ginagamit niya ang sigaw ng likas yaman. Sa isang matapang at mataas na nota, kaya niyang tawagin ang mga hayop ng kagubatan upang ipagtanggol siya.
Hindi ito simpleng utos. Ito ay panawagan ng isang kaibigan. Depende sa sitwasyon, maaaring dumating ang mga agila na lumilipad sa itaas, mga usa at baboy ramon na rumaragsa, o mga lobo at aso ng gubat na handang lumaban. Hindi sila alipin. Hindi sila sundalo. Sila ay kakampi. Awit ng pagbabalik buhay. Isang bihirang himig na kayang buhayin ang mga halamang halos patay na. Sa kanyang tinig, ang tuyong lupa ay muling nagiging mataba. Ang mga tuyong sanga ay nagkakaroon ng dahon. Ito ang pinakabanal niyang kapangyarihan. Isang regalo na hindi na ginagamit ng basta-basta. Isang taon, dumating ang matinding tagtuyot. Namatay ang mga padaning, nanghina ang mga hayop, nawala ng pag-asa ang mga tao. Ngunit hindi lang iyon ang dumating. Habang lalong natutuyo ang lupa, may kakaibang lamig na bumalot sa baryo. Isang lamig na hindi galing sa hangin, kundi galing sa dilim. Isang gabi, habang nagtitipon ang mga tao sa gitna ng baryo, may narinig silang kaluskos mula sa gilid ng kagubatan. Hindi ito tunog ng hayop. Hindi ito tunog ng tao. Ito ay parang pagaspas ng dahon na walang hangin. Parang yabag na walang paa. Parang bulong na walang bibig. At mula sa dilim, lumitaw ang mga nilalang na gawa sa anino. Mahahabang braso, walang mukha, at mga matang puting guhit na kumikislap sa kadiliman. Sa bawat takbang nila, ang lupa ay lalong natutuyo. Nagsigawan ng mga tao. Nagtakbuhan ng mga bata. Nagtago ang mga matatanda sa loob ng bahay. Si Tatay Ruben ay kumuha ng itak. Pero tumagos lang ang talim sa katawan ng anino. Parang usok na may galit. "Mira, huwag kang lalapit!" sigaw ni Nanay Lira. Nanginginig ang boses. Pero si Mira ay hindi makagalaw. Hindi dahil sa takot, kundi dahil may nararamdaman siyang kakaiba. Isang tibok mula sa lupa. Isang tinig na parang tumatawag sa kanya. Sa gitna ng kaguluhan, tumakbo si Mira pabalik sa kanilang bahay. Kinuha niya ang gitara at lumabas muli kahit nanginginig ang tuhod. Paglapit niya sa taniman, nakita niyang sinisira ng mga anino ang mga halaman. Tuyong dahon, bitak na lupa, at malamig na hangin na parang humihigop ng buhay. Huminga siya ng malalim, pumikit, at tumugtog. Isang matapang na chord ang kumawala mula sa gitara. Hindi tulad ng dati. Mas malakas, mas maliwanag. Sa unang nota, sumibol ang mga bulaklak sa paligid niya. Mabilis, parang biglang nagising. Sa ikalawa, ang mga talulot ay umiikot sa hangin. Nagiging matalim na petal blades na tumama sa mga anino. Nag-urong ang mga nilalang
na paatras sa liwanag na ayaw nilang lapitan. Nagpatuloy si Mira sa pagtugtog at sa bawat strum, ang mga halaman ay kumagalaw. Ang mga paging ay gumapang at pumulupot sa mga anino. Ang mga puno ay yumuko, nagiging harang. Ang mga damo ay tumindig na parang libu-libong karayom na humahad lang sa paglapit ng kaaway. Hindi niya alam kung paano niya nagawa ito, pero alam niyang kailangan niya. Nang makita niyang dumarami ang mga anino, kumanta siya. Isang mataas na nota na parang panawagan. At tumugon ang kagubatan. Mula sa itaas, dumating ang mga agila at lawin. Sumisid at tinatamaan ng mga anino gamit ang kanilang mga pakpak na may dalang liwanag. Mula sa ilalim ng mga puno, lumabas ang mga usa, baboy ramo at aso ng gubat. Rumaragsa at tinataboy ang mga nilalang. Habang papalapit ang pinakamalaking anino, isang higanteng nilalang na parang ulap na may kalit. Tumayo si Mira sa gitna ng bukid. Nanginginig, takot, pero matatag. Tinugtog niya ang pinakamalakas na chord na kaya niya. At sa sandaling iyon, sumabog ang liwanag mula sa lupa. Berde, mainit, at buhay. Ang mga anino ay napatras. Unti-unting naglaho na parang usok na tinangay ng hangin. At ang baryo ay muling nakahinga. Nang matapos ang lahat, bumagsak si Mira sa tuhod. Hingal at pagod. Lumapit si Nanay Lira at niyakap siya ng mahigpit. Mira anak, ikaw ang nagligtas sa atin. At doon, sa gitna ng tuyong lupa at bagong sibol na bulaklak, unang nakita ng lahat ang mahiyain at tahimik na dalaga ay may tinig na kayang itaboy ang dilim. Pagdating ni Mira sa Maynila para sa Grand National Talent Quest, halos hindi siya makahinga sa kaba. Ang dami ng tao, ang ingay ng syudad, ang liwanag ng entablado. Pero dala niya ang gitara. Dala niya ang basbas ng lupa. Dala niya ang pag-asa ng buong baryo. Sa audition hall, doon niya unang nakita ang dalawang babaeng magbabago ng kanyang kapalaran. Regina de la Peña, ang masayahing mga awit mula sa dagat. May tinig na kayang tawagin ang hangin at tubig. Dorinda Alcaraz, ang matapang na dalagang may tinig na may halong apoy at ritmo. Sa una, sila ang pinakamalalakas na karibal ni Mira. Pero habang tumatagal ang kompetisyon, may napansin silang tatlo. Kapag kumakanta si Regina, gumagalaw ang hangin. Kapag umaawit si Dorinda, umiinit ang paligid. Kapag tumutugtog si Mira, tumutubo ang mga halaman. At sa bawat pagtatanghal, may hindi nakikitang puwersang humihila sa kanila palapit sa isa't isa.
Hindi sila diwata. Hindi sila alamat. Hindi sila bayani. Hindi pa. Sila ay tatlong ordinaryong dalaga na may kakaibang regalo. At ang pagkikita nila sa patimpalak na iyon ay hindi simula ng rivalry, kundi simula ng isang kapalarang mas malaki kaysa sa kanila. Dahil balang araw, hindi bilang diwata, hindi bilang alamat, kundi bilang tatlong batang babae na pinili ng tadhana. Sila ang magiging huling depensa ng mundo laban sa kadilimang paparating. At ang kanilang kwento ay nagsisimula pa lamang.